Hello! Hello, Papa Jackson. Magandang gabi. Magandang gabi po. Magandang umaga na pala, hating gabi na pala sa Pilipinas. Lately may mga tumatawag na lalaki na ha. Oh. 217 po dito. So wala ka sa Philippines. What's your name by the way? Yung totoo. Hindi. Screen name lang. Hindi kailangan totoo. Rupert. Rupert. Screen name lang. Pag mo sabihin nyo to ang pangalan mo, unless gusto mo talagang ma-broadcast ka, di ba? Hi Rupert, Hindi. asan ka ngayon? Melbourne. Actually, Werribee, parang regional part ng Melbourne. Nasalubong mo yung kuya ko kanina dyan? Bili ka naman ng sombrero sa kuya ko. Ang lakas magbenta ng sombrero dyan, Bayoy Caps. Yung sinishare ko sa page ko lagi, kuya ko yan. Hello? Napuputol ka. Yes, hello Papa Jackson. Anyways, ilang taon na si Rupert? 33. 33. Kailan ka pa nandiyan sa Australia? 4 years na. 4 years. Since 2022. 4 years na. 4 years na ba yun? 4 years na. Huwag mo na i-confirm sa akin, baka sumabit din ako, hindi ko rin alam. Naku, malalaman nila. Yan ang ba't ka nandiyan na work? Hindi, student. Student. Exchange Mahirap. student. Yung pamangkin ko din nag-e-student diyan. Kaya mahirap pero syempre mas rewarding ang diyan ang sweldo. Pero mahirap, malungkot daw. Oo ba? Hindi, Papa Jackson, kasama ko naman yung mag-ina ko. Kaya ayos lang. Parang minura mo sarili mo ha. Parang mag-ina ko. Yung pamangkin ko, nag-exchange student din sila diyan, sila mag-asawa. For Melbourne. For 3 years. Melbourne. Umuwi na rin dito. Hindi nila kinaya yung lungkot daw eh. Opo. Wala daw tapsilogan dyan eh. Uwi na nga kami tito. Walang tapsilogan dito eh. Walang tusok, Papa Jack. Walang tawag nito, walang mga barbecuean, ganon. Wala. But anyways, may asawa ka na. Mayroon na po. Ilan na anak mo? Isa pa lang po. Isa. Dito po pinanganak. Paano? Sabay kayo ng asawa mo nakapunta dyan? Ganon? Opo. Ang galing. Saan kayo sa Pilipinas? Secret. Okay. Sige. Ba't ka napatawag dito? Ano meron, Rupert? Dami nangyari, Papa Jackson. Parang gusto ko lang maglabas ng sama ng loob. Okay. Hindi kasi, Papa Jackson, usually ang kausap ko is yung namatay kong best friend. Okay. Lagi niya ako tinatawagan na kahit madaling araw na, alam mo yun, kahit na 10 oras na kahit anong oras dyan, natawag siya kahit hindi ko nasasagot minsan, trabaho ko. And sa kanya ako nag-open kaso yun nga, last year na-aksidente siya sa malapit sa kanila. So wala na, parang hindi ko lubos maisip na mangyayari sa kanya. Yun nga, Papa Jackson, Wait lang. Last year, na-aksidente yung best friend mo. Apo. Hindi ka nakauwi. Hindi po. Okay. How long have you been best friends? Since 2009. Paano aksidente? Motor, Papa Jackson. Laseng? Ganon, di naman. Hindi ko pa nakikita yung CCTV, Papa Jackson. Pero meron daw. Pero hopefully pag umuwi ako, puntahan ko yung parents niya. Hanggang ngayon, Papa Jackson, nanginginig pa rin ako. Kasi medyo sensitive yung nangyayari sa kanya. I know how it feels to lose a friend. I lost one too. Yung Papa Jackson. Pero hindi yun yung tinawag ko. Okay.
Oo, kasi okay naman kami nung kaibigan kong yun. Ang tinawag ko Papa Jackson is yung leader dun sa simbahan namin. Yung leader sa Kung simbahan niyo. okay lang bang mag-open ng gano'n? Okay lang. Hmm, Okay lang. Wag lang ekonomiya ang eh, pag-usapan natin. Kahit ano pwede rito. Mm. actually Papa Jackson, tagal ko nang ino-open. Nung first time kong inopen sa best friend ko 'to, nag-agree siya. Sabi niya, "Oh, ganyan talaga yung taong 'yan. Ah, sa tuwing mag-o-open ka, sasabat siya tapos ah, yung buhay niya na ikukuwento niya. Imbes na ikaw yung magse-share, ikaw yung lalabas na Mm. makikinig, iintindi sa kanya." Ngayon, Okay. Papa Jackson, nung nagpunta akong Australia, So yung tinutukoy mo leader ng simbahan dito sa Pilipinas? opo, Okay. yung kung saan po kami nagkakilala ng best friend ko. Okay. Okay. Opo, 2009 po yun. Tapos, Papa Jackson, di close kami nun, nung leader ng simbahan na yun. Kasi, dating niligawan ko yung anak nun. Mm. So, context lang, Papa Jackson yun. Niligawan ko yung anak nun. Pero, that was years ago. And I learned my lesson. And hindi ko na siya pinapansin, actually. Hindi ko na pinapansin yung family nila. Not until na nung nag-pandemic, Papa Jackson, Okay. bumalik ako sa simbahan na yon para mag-online, online Bible study. Yung mga ganong Wait. activity. Okay. So online lang yung pagbalik mo. Yes, Papa Jackson. Last Okay. pandemic kasi Mm. 2020 yun eh. So, inatake ako ng anxieties and depression and ang dami kong namatay na kaibigan. So, Mhm. and ang ayoko na i-detalye yung family background kasi malalaman nila. Pero ayun, Papa Jackson. So, fast forward, pumunta kami ng Australia. Tapos, nandun pa rin, nakasali pa rin ako, Papa Jackson, sa sa Bible study na yun. Every Thursday. Then, actually, every Tuesday siya. Tapos, wala pa kaming anak, Papa Jackson. So, alam niya yun. Alam nung leader ng simbahan na yun na wala pa kaming anak. And yung anak niya, may anak na. And nagpakasal na din sa simbahan. Okay. And then, nung mga time na yun, Papa Jackson, sobrang hurtful ako sa mga sinasabi niya na unbecoming na leader ng simbahan na sasabihin niya na wala ka pang anak, mahina ka naman. O kaya, ilang beses niya tinatanong, lagi niya tinatanong yon, Papa Jackson, na bakit ayaw niyo pa mag-anak? Bakit wala pa kayong anak? Ano yun? Parang sa linggo-linggo na umattend ako noon, yung lagi tanong niya. Tapos, bakit sa West lang kami kinasal? Bakit ayaw namin magpakasal sa simbahan? Sabi ko, Pastor, kami po nag-iipon pa. Sabi ko, hindi rin basta-basta yung pagpunta namin dito. Hindi rin ganun kadali. Tayo naman yung nakikipagsapalaran lang. Sabi ko, parang, alam mo yung Papa Jackson, papasok na yung tipong pati sahod ko, gusto niya ungkatin, pati yung sahod ko dito ngayon sa Australia, gusto niya ungkatin. Tapos paano? Ano yan? Tapos, Online mo nakakausap? online lang. Kasi kumbaga, group, may Bible study na grupo kami. Okay. Tapos, nagkakataon na minsan sa pagsagot ko, nagkakataon, kami pa lang dalawa. O minsan, 3 pa lang kami. Mm. So, ganun. So, parang ako ini-expect ko, kasi bago pa lang kami nun. Wala pa kaming nahanap na bagong simbahan. So, kumbaga, wala pa kaming circle ng Papa Jackson eh. Kasi, Mm. syempre, ang circle lang namin yun, yung tinitiran
tinitira namin. So, kumbaga nakikitira lang kami. Dito kasi Papa Jackson, Okay. wala kang sariling bahay. Share-share kayo, isang banyo, gano'n, Mhm. isang liguan. So yung Papa Jackson sa akin, ang tagal ko siyang pinagkatiwalaan, pero bakit parang, ginagaslight ba niya ako? Sinasabi niya na, bakit hindi pa kayo kinakasal sa simbahan? Tapos pero at the same time, pupurihin niya rin ako. Sabihin niya, ah, ah, bilib ako sa'yo, nandiyan ka na. Yung mga anak ko, ewan ko kung anong balak nila sa buhay nila. Mhm. Tapos, fast forward Okay. ulit, Papa Jackson, sabihin, fast forward ulit after nun, sabi niya sa akin, alam mo, yung anak ko, alam mo yung anak ko walang balak na mag-ibang bansa. Sabi ko, okay lang yun. Kung dyan sila masaya, wala namang problema yun, sabi ko. Kung okay naman ang cash flow mo sa Pilipinas, ayos lang. Wala namang masama dun. Kaysa naman pumunta ka dito, tapos, di ba, magpapakasapalaran ka. Ngayon, nung sabi niya, kung ako sa'yo, sabi niya, at magkano ba nagastos mo dyan? So, in-interview niya ako. So, sinabi ko po. Pagkano ba? Sabi niya, ah, ano lagpas 6 digits. So, kaya Mga 150, di ba? higher pa po. Sige, okay. Ayun. Sabi niya, huwag ka na kasing tumuloy diyan, sabi niya. Umuwi ka na lang dito, magtayo na lang tayo ng negosyo. Yung perang pinanggastos mo, makakapagpatayo na yan ng negosyo, which is totoo naman, Papa Jackson. Tapos after ng conversation namin na yun, nag-send siya, out of nowhere, nag-send siya ng vlog ng isang famous na vlogger about sa mga nangyayaring negatives sa mga students sa Australia. Which is again, Papa Jackson, parang hindi siya hindi siya helpful. Hindi siya nakakatulong, Papa Jackson alam mo yun, nagsa-struggle. Parang anxiety na nga namin ni Mrs. na hindi pa tayo nagkakaanak, which is almost 7 years na kami So, na lahat to magkasama. nangyayari online. Tama? Yes, online, Papa Online to Jackson. nangyayari. Kasi Okay. hindi rin niya ako mapupuntahan that time. Kasi Mm. layo niya, nasa Pilipinas siya. And so yun. Then yung Mm. pinakamalalang nangyari, Papa Jackson, Ano? is yung nag-ask siya ng pre-request. Tapos, matatapos na yung Wait lang, nag-ask siya ng pre-request, Papa Jackson. ipagpe-pray ka niya, ipagpe-pray mo siya. Ipagpe-pray niya ako. Magbabayad ba pag ganun? Wala naman. Okay. Libre naman. Kala ko. Kasi pera pinag-uusapan, nakala kong kadugtong. Sige. Hindi naman. Ayun, Papa Jackson. Tapos, tinanong niya, ano bang gusto mong ipagdasal natin? Mm. Sabi ko, hindi pa ako nakakapagsalita, Papa Jackson. Sumabat na siya. Mm. Sa Papa Jackson sa aside from us, merong parang 7 na 8 pa atang katao na nakikinig. Sumabat siya, sabi niya, ay alam ko na ipagdadasal mo na magkaanak na kayo at ikasal kayo dyan sa simbahan, sabi niya. Tapos tumawa ng malakas, tapos binaba niya yung video call. Hindi na bumalik. Sabi ko, ano yun? Ba't niya ginawa yun? Diba? Tapos, before nangyari yun, Papa Jackson, tinanong niya ako kung paano makapunta dun. Kung paano makapag-ibang bansa. Kasi nga, ang plano ng anak niya Yung niligawan mo. Tsaka may asawa na rin yun eh. Ang plano nun is mag-Saudi. Yun ang sabi niya sa akin. Ang plano kasi ng anak ko, mag-Saudi lang eh. Wala silang plano mag-ano. Pero sabi niya, ayoko kasing magkahiwalay sila. Ganyan. Kasi, ang hirap kasi ng magkahiwalay yung mag-asawa eh. Hindi naman lahat, pero risky lang. Yung ganun. So,
magkasama sila. Tapos tinanong niya, sabi ko, paano ba makapunta dyan? So sabi ko, kakain lang po kami. Tatawagan po kita mamaya. Sabi ko. So sinadya ko siya. After nung video conference na yon, tumawag ako sa kanya. Eto po, ganito po yung ginawa namin. Pero other than student visa, Papa Jackson, meron pa ang dami kasing visa dun eh. So sabi ko sa kanya, pwede mong ayusin yung blue up din yan, Papa Jackson eh. Okay. Blue up na pang trabaho. So blue up din siya, parang social media pero more on work ang mga so may mga headhunters doon. Sabi ko, ayusin mo ang sabi niya sa akin, may nag-a-ask kasi na as a friend. I'm asking for a friend, sabi niya. Okay. For a friend. Tapos nakikita ko sa video call, minumute niya yung sarili niya, may kausap siya sa background. Tapos nilip read ko, ang lip read niya is ilista nyo. Tapos ayun na. Sinabi ko na sa kanya, sabi ko, yung blue up na yon, ayusin lang yung profile and then hahantingin ka ng headhunters, gawin mong premium kahit hindi mo gawin premium yung blue up na yon, pwede ka makita kaso hindi ka message. So pwede mong gawin premium. Yun yung sabi ko sa kanya para ma-message ka ng headhunters from abroad. Okay. So sinabi ko yun. Then after a week, voila. nasendan ng application for a nearby country. So malapit lang dito. Ayoko nang banggitin. Malapit, hindi Australia pero tabi lang, kapitbahay. Ano? So nasendan Canada? Malapit Australia. Hindi, basta Papa Jackson. Basta malapit lang dito na bansa. New Zealand. Okay. Okay. Ayun, Papa Jackson, nasendan agad-agad ng application. Kinukuha sila kasi ayoko nang banggitin yung medyo magaling yung asawa nun eh. So yung skill ba. So nakuha siya. And sino nakuha? Yung church leader o yung anak? Yung anak. Okay. So yung church leader nagtanong para sa anak, parang ganon. Parang ganon. Okay. Ay, iniisip ko, bakit kailangan pang for a friend? But asking for a friend, ba't di mo pa diretsoin na yung anak mo? Baka awkward kasi alam yung niligawan mo. Baka ganon. Di siguro, Jackson. Pero I mean, kasi parang nag-white lie siya. Ang dating sa akin parang kailangan mong utuin pa ako. Parang ililihis mo pa yung pinag-uusapan natin. Ano naman akong tumulong eh. Kumbaga, lahat naman natulungan ko kasi kahit yung best friend ko, Papa Jackson. Ang tanong, kasi nag-aasikaso na ng papers yun bago siya namatay. Nag-aasikaso na ng papunta papers abroad. Papuntang Papa Jackson, New Zealand din. New Zealand din. Okay. So, nabanggit ka na. So, yung Papa Jackson, parang ang sabi ng mga kaibigan ko, sabi ko, sabi niya, wag mo nang intindihin yan, sabi niya. Kasi after nun, Papa Jackson, lalo lumakas yung panggagaslight niya. Lalong sinasabi niya na, bakit wala pa kayong anak? Alam mo yun, parang naiirita na ako hanggang sa sinagot ko na siya sa, dun sa group chat na yun. Na parang, hindi ko naman binastos, pero sinabihan ko siya na sabi ko, hindi ho maganda yung pinagsasabi niyo sa amin, sabi ko. May mga plano po kami, pero hindi pong may alam kayo. Mga ganun. Ano sabi niya? Sorry daw, Papa Jackson. Okay. Parang hindi ko maintindihan kung ang tagal kitang pinagkatiwalaan tapos parang yung confidence ko gusto mong tanggalin. Okay. 'Di ba? Na ewan ko, Papa Jackson.
Pero after naman nun, lumipas ang ilang taon, biniyayaan naman kami ng isang anak. Mhm. Yun, tumahimik sila. Dapat piniin mo Actually, siya hindi. na may anak na po kami. Ano pong gusto niyong tanong na next time naman? Ganon. Tapos Papa Jackson, ito nga, ang weirdo kasi nila Mm. dahil yung anak niya, hindi naman nagko-comment sa akin yun. Hindi rin nagme-message. Mm. Maski siya, ni, nung time na ginagaslight nila ako, panay comment sa Facebook ko, panay comment, panay message, panay bati ng pag birthday ko, hindi naman sila bumabati. Kaya nagugulat ako, biglang bumati. Ngayon parang, ano nangyayari sa mundo? Sabi ko. Tapos mini-message yung misis ko. Hindi naman nila mini-message yun. Yung mga ganong tipo na parang, weirdo. Sabi ko. Na parang nananahimik. Ang ginawa ko, blinak ko na lang. Binlock mo na. Blinak ko na, Papa Jackson. Kasi parang, lalo ngayon na nandun sila. Parang ang weirdo ng dating na parang, tapos nung nag-post ako, Papa Jackson, eto, hindi ko naman sinasabing naman na sinasadya nila. Nabanggit ko lang to sa best friend ko bago siya namatay. Sabi ko, ang weirdo lang kasi nung nag-post ako nung Facebook post ko, ito hindi ko pa sila binablock. Nung nag-post ako ng Facebook post ko, ang sabi ko, ang post ko doon, Papa Jackson, ito yung pinangarap. Matagal ko nang pinangarap na ngayon nandito na kami, ganyan. Ang post naman nila, ito yung hindi namin pinangarap pero binigay sa amin. Mm. Tapos shinare ng buong kamag-anakan niya para kahit naka-unfriend ako dun sa dati kong nililigawan, siguro. Siguro para makita ng dumaan sa feed ko, gano'n. Parang tipong, sabi ko, tsaka Papa Jackson, lagi akong kinukumpara dun sa current na asawa nung, hindi ko maintindihan. Sabi ko, bakit kailangan mo ikumpara? Sa isip-isip ko lang hindi ko sinabi sa kanya. Sa isip ko lang na, bakit ako kailangan ikumpara? Di ba? Hindi dapat kinukompare. Oh. Kasi Papa Jackson, para sa akin, kami nakikipagsapalaran dito. Di ba? And kung may magtanong, kung may mag-ask ng help, tutulong kami. Pero hindi yung kailangan paligoy-ligoy ka pa, kailangan i-gaslight mo pa ako na hindi pa kami nagkakaanak. Bakit sa puwes lang kami kinasal? Di ba? Ayun, Papa Jackson, yun lang naman sa akin. And yun nga, after namatay nung kaibigan ko, hindi pa siya tapos doon, Papa Jackson. After namatay nung kaibigan ko sa motorcycle accident, pinagkalat niya pa na nagpakamatay daw yung best friend ko. Kaya sabi ko, anong klaseng tao to? Sabi ko, naman, public knowledge na nga na motorcycle accident, ipagkakalat mo pa na nagpakamatay yung tao. Kaya parang, ano ba yan, bilinak na kita pero kuhang-kuha mo pa rin yung inis ko eh. Sabi ko, bakit ganun? Sabi ko. Kaya, hindi ko maintindihan. Ayun, yun lang naman, Papa Jackson. Ay. Ano bang dahilan ng pagtawag mo dito? Gusto mo ng bakas? Ha? Hindi, Papa Jackson. Gusto ko lang malaman bakit niya ginawa yun. Anong contact nun? Tatanong ko. Kasi sa kanya ko malalaman yan kung ba't niya ginawa yun. Kasi pag sinagot ko yan, para ako nang hula. Anong contact niya? Tatanong natin, Pastor, bakit mo ginawa yon? Ganon, no? Anyways, yun Sabi ba tanong mo sa akin? No, Papa Jackson.
Okay, ganito ano. Um, I wanna be candid and honest sa iyo. I think it's to no avail and insignificant for you and I to even try to figure out the answers to your question. Kasi wala namang pakinabang sa iyo to eh. 'Di ba? Nagtataka ako sa iyo, why did you have to indulge him that long? Kasi ang totoo niyan, kung if I'm going to listen from where you're coming from sa kwento mo, madaling mainis dun sa kinikwento mo. Yun ang katotohanan. Na? Pero for all you know, yun lang talaga yung pagkatao niya. For all you know, baka mamaya, yun lang yung pagkatao niya at the mere fact na kada ginagawa niyo, nagre-respond ka sa kanya, maybe he thought na wala namang dating sa'yo masama yun. Meron kasing ganun eh. Baka mamaya, nagre-reply ka naman, nagre-react ka naman, sumasagot ka naman. Baka mamaya, he assumed na okay lang. Kasi alam mo, pag close naman kayo, wala namang gaanong guards eh. 'Di ba? Boundaries do not really exist pagka palagi ka sa tao. Kasi wala naman ako nakikita masamang ginawa niya. Mali mo sa tactless siya, no? Medyo pasmado yung panga, maluwag. But other than that, wala naman siyang harm sa iyo, no? Although napaka-insensitive na ibang mga comments like kailan kayo magkakaanak and whatnot. But you could have addressed that even more properly, 'di ba? Pwede mo naman sabihin sa kanya na, Pastor, pwede bang wag na natin gawing topic muna yung fertility namin mag-asawa kasi nape-pressure kami. Ibang topic na lang. It could have been that eh. Pero hindi mo naman pinarating sa kanya na ayaw mong pag-usapan yon until magalit ka na lang. Opo. Hindi nga po ako nagsalita. Exactly. Yan ang point ko. So kung yung magiging tanong mo sa akin kung bakit niya ginawa yun and whatnot, meron pa bang significance yun kahit malaman natin yung sagot? Wala po. Wala, di ba? Kasi komportable lang siguro yung tao sa'yo. Maybe ganun siya kapalagay kasi nga siya naman yung leader ng church ninyo. Siguro ang ginagawa niya is that he tries to be open to, kasi kanya alam mo leader style yan eh. 'Di ba? Siguro he tries to be open sa buhay niya sa inyo. So kayo mag-open sa kanya. Pwedeng ganun yung style niya. Although kung hindi ka tanggap-tanggap sa iyo, you could have said that to him eh. May mga ganung leader. I'm not saying tama siya. I'm just saying may mga ganung leadership na hindi nila para utuhin ka. So what they do, they're going to create an example of what the boundaries can be. Magkakwento sila para ma-realize mo na pwede rin pala magkwento. Kasi simbahan to, church to eh. Tama na. So normally very close kayo diyan, no? Yung relasyon niyan, intimate relationship yan eh. Tama na? Opo. Baka ganun lang naman siya sa'yo. Wala naman siyang, kumbaga, wala naman siyang kahit anong masamang tinapay, di ba? Kwento mo nga eh, niligawan mo yung anak niya eh. Kung iba-iba yan, di awkward na sa'yo yan. Pero hindi naman din, hindi naman siya awkward sa'yo. At saka, Pero anong masama dun kung halimbawa, sinabi niya sa'yo na, paano makapunta ng ibang bansa? I'm asking for a friend. O kung para man sa anak niya yung naniligawan mo, anong masama doon? Walang masama doon, Papa Jackson. Pero ang sa akin... Pero kinuwento mo na parang masama yun. Yun ang point ko. Hindi po. Ang sa akin kasi, parang after nun, bakit kailangan pang i-gaslight? Bakit kailangan pang magsabi ng mga words na hindi naman dapat? Ang dami rin nagtatanong gaya sa akin, Gaya, anong gaslight? Yung paulit-ulit niya nga po, yung sa pagpunta dito. Tapos yun na, nung nakapunta na doon yung anak niya, yun na, nag-start na yung comparison ng bansa. Pangit na dito. Nung una, sinasabi niya, maganda daw doon sa napuntahan ko. Tapos nung napunta na yung anak niya doon, yun na, nagsimula na. Mas alam mo ganito, pangit daw dyan. Okay. So very subjective kasi yan, Kung halimbawa napangitan siya dyan, bakit? Sa'yo ba yung Australia? Para masaktan ka para dyan? Hindi po. Ayun ngayon, kung sinabi niyang pangit dyan. Ikaw ba gumawa ng Australia? Ganun. Ang point ko dito, you are too affected for something that has nothing to do with your life. Nothing to do. Wala namang itutulong sa iyo yan eh. Why are you emotionally invested sa pwede niya sabihin? Bakit?
Kung hindi siya nagagandahan dyan, di wag go. Ako nga hindi nagagandahan sa Japan na nagpunta ako eh. Talaga po. Hindi, Ganda daw. hindi dahil hindi ako nagaganda sa structure. Nalungkot ako. It was not a superb experience for me. Kaya babalik ako next week dun eh. Kasi ang lungkot dahil wala ako nakakwentuhan. Baliktad kami ni Gandang Kara. Sabi niya, ang saya kaya. Ako naman, hindi. Kasi wala ako nakakwentuhan. So, kanya-kanya yan eh. Opo. Kung sinabi niyang mas maganda sa New Zealand tsaka Australia, ano ngayon? Ba't ka naapektuhan? Australiano ka ba? Pangarap ko lang kasi ito, Papa Jack. Oo nga, Parang- nandun na tayo. Pero actually, first and foremost, pwede namang hindi mo pwede namang you don't have to indulge yourself in that conversation eh. But you are choosing to indulge yourself to have that conversation with him, tapos mababad trip ka. Alam mo, kung magiging honest ako sa Rupert, this is just a case of a guy who is just insensitive talking to someone who maybe he thought na kaibigan niya. Baka yun lang yun, baka feeling lang niya, diba? Close kayo. Kaya ganun siya sa'yo. Wala siyang Opo. filter, wala siyang kaanong guards. Baka ganun lang. Totoo naman. Actually, nag-agree naman ako sa'yo na insensitive talaga yung mga ganung comments, di ba? Yung kailan magbubuntis. May mga ganyan, di ba? Kahit yung mga, uy, kailan ka mag-asawa, di ba? Lahat ng pinsan mo may asawa na kailan kayo magkakaanak. Insensitive talaga yung mga tanong na yan. Kasi syempre, even yung mga taong wala pang asawa sa edad na feeling nila dapat nag-asawa na, yung mga wala pang anak, kahit yung pressure, di ba? But in your case, it could just be a simple case of a guy na, alam mo yon, yung marami rin lalaki kasi na ang dadaldal, baka ganun lang siya, di ba? Oo. Opo. Oo, di ba? Tsaka ano Opo. ka pala mo? Wala po. Wala naman eh. Imagine mo para pagkwentuhan natin to na galit na galit. Ano ba? You're so invested. Mag-focus ka, mag-ipon ka dyan. Di madali buhay dyan. Di ba? Diyan ka mag-focus ka dyan sa buhay mo dyan. Opo. Siya baka proud lang sa anak niya. Di ba na, ang ganda nung New Zealand, mas maganda ron, Rupert. Di ba? Yun nga, Papa Jackson eh, nung okay pa kami, sabi ko okay pa kami, sabi ko sa kanya. In a few years, magiging Kiwi ka na. Tapos magiging Kiwi natin sila, sabi niya. Wag mo pakailaman yun, sabi niya. Buhay nila yun eh. Sabi ko, sa isip-isip ko, Papa Jackson, ayaw mo palang masabihan ng ganun. Tapos sa akin, nangingialam ka ng buhay. Diba? Alam mo, ang totoo niyan, kung hindi kay vibe ng tao, kahit sino pa, kahit na church pa yan or any other social circle na meron ka, pag hindi vibe at hindi man toxic na, but if you're being stressed out doon sa mga tao sa paligid na andun sa circle na yan, kalayaan mo nang umalis sa circle na yan. Opo. Hindi naman nag-iisa yung church na yan, dahil yung church, gusto mo, rekomendahan kita ng Benting Church ngayon eh. Diba? Hindi, okay na po. Umalis na po ako dun. Salamat, Papa Jackson. Tagal ko nung gustong tumawag din eh. Salamat. Wala ka naman na pala sa akin. Imagine mo. Pwede namang yung asawa mo na lang ang may ka-stressan mo. Pati iba pa i-stress ka pa. Wala ka namang gain dyan. Then nagkataon lang siguro din, Papa Jackson, na sobrang stress ko din physically. Dami kasing, first time ko kasi nag-physical job eh. Hugas pinggan, warehouse buhat, delivery. First time lahat eh. Sa office job ako dyan, tapos biglang pagdating dito, pakak. buhat malala. Pero okay naman. Nasasanay na rin yung katawan ko.
dati lang parang sobrang nakaka-stress. Tas puyatan din kasi madaling araw yung trabaho. Hmm. So wala tayong narating ngayong gabi, no? Wala namang point na pinag-usapan natin eh. So, dapat ang iniintindi mo yung ikakayaman mo dyan, nandiyan ka na eh. Nakilang extend ka pa ba dyan? O gusto mo dyan ka na? Opo, sana dito pa. 2027 pa po eh. Pwede na mag-extend, di ba? Pwede po. Malay mo, maging aborigine ka, di ba? O, sige na. Asan yung misis mo ngayon? Tulog na po sila. Anong oras na ba dyan? 2:53 po. Madaling araw? Opo. AM. Kalahin mo madaling araw. Ang iniintindi mo yung pastor mo dati. Anak ng toklay talagang buhay mo. Matulog ka na dyan. Sayang yung puyat mo. Ay, bags ka pa dyan. Thank you, sir. Ha? Mag-ingat ka dyan, ha? Salamat, Papa Jackson. Salamat. Bye-bye, bye-bye, bye-bye. Bye-bye.